Mag-iisang taon na simula nang mawala si Lola Seling. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako sanay sa katahimikan ng kubo namin sa gilid ng kagabatan. Dati kasi, gabi-gabi may naririnig akong mahinang pag-awit niya habang naghahalo ng mga dahon at ugat para sa mga taong lumalapit sa kanya. Kilala si Lola bilang albularyo sa baryo namin. Marami ang nagsasabing may kakaiba raw siyang kakayahan dahil kahit malalalang lagnat o bangungot, napapagaling niya. Pero lumaki akong sanay na normal lang ang lahat. Para sa akin noon, simpleng matanda lang siya na mahilig sa mga halamang gamot at dasal. Bago siya mamatay, may bilin siya sa akin na hindi ko makakalimutan kahit kailan. Huwag kang magpapapasok ng estranghero sa bahay tuwing gabi, lalo na kapag galing sa kagubatan. Nung una, hindi ko iyon sineryoso. Akala ko isa lang iyong pamaiin na gusto niyang sundin ko dahil mag-isa na lang ako sa buhay. Wala na rin naman akong ibang kamag-anak. Ang mga magulang ko kasi matagal nang namatay nung bumaha sa baryo noong bata pa ako. Kaya simula noon, si Lola lang ang kasama ko hanggang sa tuluyan din siyang mawala dahil sa katandaan. Tahimik ang buhay ko pagkatapos noon. Nagbebenta ako ng mga halamang gamot at kung minsan ay pumupunta sa baryo para mamili ng kailangan. Pero karamihan ng oras ko ay nasa kubo lang. Habang tumatagal, nasanay akong kausap ang sarili ko. Mas mabuti na rin iyon kaysa makarinig ng kung ano-anong usapan mula sa mga tao sa baryo tungkol sa kagubatan sa likod ng bahay namin. Sinasabi nilang may mga nilalang daw doon na hindi tao. May mga nawawalang mga ngahoy. May mga nakakarinig ng umiiyak na babae sa gabi. At may ilang ding nagsasabing may lalaking sugatan na nagpapakita kapag malapit umulan. Hindi ako naniwala roon noon. Hanggang sa gabing nagbago ang lahat. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Halos liparin na ang bubong ng kubo sa lakas ng hangin. Nakaupo lang ako malapit sa lamparang digas habang tinatahi ang luma kong saya, nang bigla kong marinig ang mahinang kalabog mula sa labas. Nung una, inisip kong baka sangalang ng puno. Pero maya-maya narinig ko ulit. Mas malakas na. Parang may taong bumagsak. Kinabahan ako pero kumuha pa rin ako ng lampara at dahan-dahang lumabas ng kubo. Halos hindi ko makita ang paligid dahil sa lakas ng ulan. Basa agad ang damit ko habang lumalakad ako palapit sa puno ng balete sa gilid ng bahay. At doon ko siya nakita. Isang lalaki. Nakahandusay siya sa putikan habang duguan ng tagiliran. Halos wala siyang saplot sa katawan maliban sa sirang itim na pantalon. Kahit madilim, halata kong maputla siya at nanginginig sa lamig. Napaatras ako noon dahil biglang pumasok sa isip ko ang bilin ni Lola. Huwag magpapapasok ng estranghero galing sa kagubatan. Pero habang nakatingin ako sa kanya, narinig ko ang mahina niyang pag-ungol. Parang hirap na hirap siyang huminga. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong naawa. Hindi ko kayang pabayaan na lang siyang mamatay sa ulan. Kaya kahit kinakabaan ako, tinulungan ko siyang buhatin papasok sa kubo. Mabigat siya at halos madulas pa ako sa putik, pero kalaunan ay naihiga ko rin siya sa lumang papag ni Lola. Agad kong nilinis ang sugat niya gamit ang mainit na tubig at mga dahon ng yerba buena at sambong na itinuro sa akin ni Lola noon. Habang nilalagyan ko ng gamot ang sugat niya, napansin kong marami siyang galos sa likod na parang kinalmot ng mababangis na hayop. May ilang lumang piklat din sa katawan niya na tila matagal nang hindi naghihilom. Bigla siyang napaungol habang hinihigpitan ko ang benda sa kanyang tagiliran. "Tubig," mahina niyang sabi. Mabilis akong kumuha ng baso at inalayan siyang makainom. Doon ko lang nakita ng malinaw ang mukha niya dahil sa liwanag ng lampara. Matangos ang ilong niya at makapalang kilay. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang mga mata niyang parang may kakaibang lungkot. Para bang matagal na siyang tumatakbo sa isang bagay na hindi niya matakasan. "Sino ka?" tanong ko. Tahimik siya sandali bago dahan-dahang umiling. "Hindi ko maalala." Hindi ko alam kung nagsisinungaling siya pero halatang hirap siyang magsalita kaya hindi ko na siya pinilit. Pinahiga ko ulit siya at tinakpan ng kumot. "Magpahinga ka muna," sabi ko. Tumanggol lang siya bago tuluyang pumikit. Akala ko magiging maayos na ang lahat pagkatapos noon, pero nagkamali ako.
Bandang hating gabi, nagising ako dahil sa kakaibang tunog mula sa kabilang bahagi ng kubo. Parang may umuunggol habang pilit na nagtitiis ng matinding sakit. Mabilis akong bumangon at hinawakan ng lampara. Paglapit ko sa higaan ng lalaki, halos mawala ang hininga ko sa nakita ko. Namimilipit siya habang mahigpit na nakahawak sa ulo niya. Halos mapunit ang kumot sa lakas ng pagkakahawak niya rito. Nangingitim ang mga ugat sa leeg niya habang paulit-ulit siyang humihinga ng malalim. At doon ko nakita, may unti-unting tumutusok palabas mula sa gilid ng noo niya, parang matulis na sungay. Napaatras ako habang nanlalamig ang buo kong katawan. Akala ko nananaginip lang ako pero lalo iyong luminaw sa ilalim ng liwanag ng lampara. Unti-unting humaba ang itim na sungay habang nanginginig siya sa sakit. Bigla siyang napamulat at sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga mata niyang hindi na mukhang tao. Napatulala ako habang nakatingin sa kanya. Nanlalamig ang buo kong katawan at parang hindi ko magawang huminga ng maayos. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara, kitang-kita ko ang kakaibang pagbabago sa mukha ng lalaking pinatuloy ko sa bahay. Ang mga mata niyang kanina ay puno ng lungkot, naging matingkad na gintong tila kumikislap sa dilim. Ang ugat sa leeg niya ay nangingitim habang lalo pang humahaba ang dalawang matulis na sungay mula sa gilid ng noo niya. Napaatras ako hanggang sa mapasandal sa dingding ng kubo. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako palabas o sisigaw para humingi ng tulong. Pero wala rin namang makakarinig sa akin dahil malayo ang baryo at patuloy pa rin ang malakas na ulan sa labas. Napapikit siya habang napapahawak sa ulo niya. "Umalis ka," paus niyang sabi. Pero hindi agad gumalaw ang mga paa ko. Hindi ko maipaliwanag pero sa kabila ng takot ko, mas nangingibabaw ang awa habang nakikita ko siyang tila nahihirapan sa nangyayari sa kanya. Muli siyang napaungol habang tila may kung anong lumalaki sa likod niya. Napansin kong unti-unting nagdidilim ang paligid ng kubo. Ang apoy ng lampara ay parang hinihigop ng hangin kahit walang pumapasok na hangin sa loob. "Pakiusap," nanginginig niyang sabi. "Lumayo ka muna, baka masaktan kita." Doon lang ako natauhan. Mabilis akong napaatras hanggang sa makalabas ako ng kubo. Nanginginig ang mga kamay ko habang nakahawak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nakita ko. Gusto kong isipin na baka nananaginip lang ako. Pero malinaw pa rin sa isip ko ang sungay na tumutubo sa ulo niya. Napaupo ako sa may hagdan ng kubo habang patuloy ang buhos ng ulan. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako sa sobrang takot. Naalala ko tuloy ang mga kwento ni Lola noon tungkol sa mga nilalang sa kagubatan. Mga engkantong nagtatago sa anyong tao. Mga nilalang na hindi dapat pinapapasok sa bahay. Biglang bumukas ang pinto ng kubo kaya mabilis akong napatayo. Kinabahan ako at akala ko ay tuluyan ng nagbago ang lalaki sa loob. Pero pagharap ko, nakita ko siyang nakasandal lang sa pintuan habang hingal na hingal. Nawala na ang sungay niya. Mukha na ulit siyang normal na tao, pero halatang nanhihina siya habang basang-basa ang pawis ng buo niyang katawan habang nakatingin siya sa akin na tila nahihiya. "Pasensya ka na," mahina niyang sabi. Hindi ako agad nakapagsalita. Pinagmasdan ko muna siya ng mabuti para siguraduhing wala na iyong nakita ko kanina. Ngunit kahit normal na ulit ang itsura niya, hindi na mawawala sa isip ko ang mga matang nakita ko ilang minuto ang nakalipas. "Ano ka ba talaga?" Naninginig kong tanong. Sandali siyang nakahimik bago yumuko. Hindi ko rin alam kung matatawag pa ba akong tao. Lalo akong kinabahan sa sagot niya. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa may sahig ng kubo, malayo sa akin. Para bang ayaw niya akong matakot lalo. "Hindi kita sasaktan," sabi niya. "Hindi ko ginusto ang sumpang ito." Napakunot noo ako. "Sumpa?" Tumanggo siya habang nakatitig lang sa sahig. Tuwing sumasapit ang hating gabi, lumalabas ang tunay kong anyo. Tahimik lang akong nakikinig habang mabilis ang bubok ng puso ko. Isa akong engkanto. Pakiramdam ko ay lalo akong nanghina nang marinig yon. Buong buhay ko kwento lang ni Lola ang alam ko tungkol sa mga engkanto. Akala ko dati panakot lang yun sa mga batang gala-gala sa gabi. Pero ngayon, may isang engkantong nakaupo sa harap ko at ako mismo ang nagligtas sa kanya. "Bakit ka nandito sa mundo ng tao?"
Tanong ko. Sandali siyang natahimik bago yumuko. Itinapon ako. Napatingin siya sa akin at doon ko nakita ang matinding pagod sa mga mata niya. May nagnais na mamatay ako. Natahimik ako. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam kong nagsasabi siya ng totoo. Anong pangalan mo? Tanong ko muli. Matagal bago siya sumagot. Elyon. Para ngayon lang niya ulit naalala ang pangalan niya habang binabanggit iyon. Tahimik na naman ang paligid pagkatapos noon. Taning ulan at mahinang kulog lang ang maririnig mula sa labas ng kubo. Dapat siguro ay pinaalis ko na siya ng gabing iyon. Dapat natakot ako at tumakbo papunta sa baryo. Pero habang nakikita ko siyang sugatan at nanghihina, hindi ko magawang gawin iyon. Naalala ko kung paano ako inalagaan ni Lola noon tuwing may sakit ako. Sinabi niya minsan na hindi lahat ng nilalang na kinatatakutan ng tao ay masama. Sabi niya noon. Napabuntong hininga ako bago tumayo. Humiga ka ulit, sabi ko. Nagulat siya sa sinabi ko. Hindi ka natatakot? Hindi agad ako nakasagot. Tinatakot mo ako. Totoo kong sagot. Pero mas mukha kang may sakit kaysa halimaw. Tahimik siyang napayuko. Muli ko siyang inalayan pabalik sa higaan. Habang pinapalitan ko ang benda sa sugat niya, napansin kong mabilis iyong naghihilom. Halos nagsasara na ang lalim na sugat sa tagiliran niya kahit ilang oras pa lang ang nakalilipas. Hindi normal yun, bulong ko. Mahina siyang napangiti pero halatang malungkot. Hindi na rin normal ang buhay ko. Pagkatapos kong ayusin ang benda niya, humiga siya habang nakatitig sa kisame ng kubo. Aalis ako kapag kaya ko ng maglakad, sabi niya. Hindi ako sumagot agad. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko nang marinig kong aalis siya. Marahil dahil sa matagal na akong walang kasama sa bahay o baka dahil sa kabila ng lahat, pakiramdam ko ay hindi siya masamang nilalang. Ngulit bago pa ako makapagsalita, bigla na namang may narinig kaming mahinang kaluskos mula sa rabas ng kubo. Parang may mga paa na dahan-dahang naglalakad sa putikan. Napatingin kami pareho sa pintuan. At doon ko nakita ang aninong tila hindi tao na nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Napatitig ako sa anim na nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Halos hindi ko maaninag ang mukha nito dahil sa dilim at sa mahinang ambon na bumabalot sa paligid. Pero malinaw kong nakikita ang matangkad nitong katawan at ang tila kakaibang tindig na hindi pangkaraniwang tao. Pakiramdam ko ay unti-unting bumibigat ang hangin sa paligid ng kubo habang nakatitig ito sa amin. Bigla kong naramdaman ng malamig na kamay ni Elyon na humawak sa braso ko. Huwag kang lalapit sa bintana. Mahinang sabi. Paglingon ko sa kanya, napansin kong seryoso na naman ang mukha niya. Nawala ang pagod na kanina ko pang nakikita sa mga mata niya at napalitan iyon ng matinding pag-aalala. Sino iyon? Bulong ko. Hindi agad siya sumagot. Sa halip ay dahan-dahan siyang tumayo kahit halatang mahina pa rin ang katawan niya. Napahawak siya sa tagiliran niya dahil bahagyang bumuka muli ang sugat niya sa paggalaw. Hindi sila dapat nandito. Mahinang sabi niya habang nakatitig sa labas. Lalo akong kinabahan sa tono ng boses niya. Muli kong sinilip ang anino sa ilalim ng puno pero wala na ito roon. Napaatras ako. Nawala siya. Biglang tumingin si Elyon sa pintuan ng kubo. Nanigas ang mukha niya na tila may naririnig siyang hindi ko marinig. Patayin mo ang lampara. Mabilis niyang sabi. Hindi na ako nakapag-isip pa at agad kong pinatay ang ilaw. Nilamon ng dilim ang buong kubo maliban sa mahina at malamlam na liwanag ng buwan mula sa siwang ng dingding. Tahimik kaming dalawa. Taming malakas na tibok lang ng puso ko ang naririnig ko. Pagkatapos noon, may marahang kaming narinig na yabag mula sa labas. Pakiramdam ko'y nanigas ang buo kong katawan habang papalapit ng papalapit ang tunog ng mga paa sa putik. Hindi iyon normal na lakad ng tao. Mabagal, mabigat, at tila may hinihila sa lupa. Napakapit ako sa laylayan ng damit ko habang pilit pinapakalma ang paghinga ko. Biglang may mahinang katok sa pintuan. Tok, tok, tok. Hindi ako makahinga. Tumingin ako kay Elyon at nakita kong nakatitig lang siya sa pintuan habang naniningkit ang mga mata niya. Muling kumatok. Mas malakas na yon. Aliana? Bigla akong napakunot noo. Nanlamig ang likod ko. Boses iyon ni Lola. Hindi ako pwedeng magkamali dahil ilang taon kong narinig ang boses iyon habang lumalaki ako.
Napahakbang ako palapit sa pintuan pero mabilis akong pinigilan ni Elyon. "Huwag mong bubuksan," madiin niyang sabi. Pero si Lola, hindi na siya ang nasa labas. Parang may malamig na tubig na ibinuho sa ulo ko nang narinig ko iyon. Muling nagsalita ang boses sa labas. "Aliana? Apo? Buksan mo ang pinto." Nanginginig ng mga kamay ko. Gusto kong maniwalang si Lola talaga iyon pero may kung anong mali sa paraan ng pagsasalita nito. Parang pilit ginagaya ang boses niya pero walang init, walang lambing. Unti-unting lumapit ang mukha ni Elyon sa may bintana at sumilip siya sa maliit na siwang. Biglang tumalim ang tingin niya. "Atras ka." Kasunod noon ay malakas na kalabog sa pintuan. Napasingap ako sa takot. Isa pa, mas malakas. Parang may gustong sirain ang buong kubo para makapasok. Biglang humangin ng malakas sa loob kahit sarado ang mga bintana. Nagsimulang umungong ang paligid at narinig ko ang tila mahihinang bulsong mula sa labas. Napapikit ako habang tilatakpan ng tenga ko. "Ano ba sila?" Takot kong tanong. Tahimik si Elyon sandali bago sumagot. "Mga nilalang na sumusunod sa sumpa." Biglang may maitim na anino na gumapang sa ilalim ng pintuan. Para siyang usok pero gumagalaw na parang buhay. Unti-unti itong pumasok sa loob ng kubo habang umiikot sa sahig. Napaatras ako habang nanginginig. Biglang humakbang si Elyon sa harap ko. At sa unang pagkakataon matapos mawala ang sungod niya, nakita kong muling binagbago ang mga mata niya. Muling naging gintong kulay ang mga iyon. Unti-unting umihip ang hangin sa paligid niya habang tila nangingitim ang mga ugat sa leeg niya. "Lumayo ka sa akin," sabi niya. Pero bago pa ako makasagot, mabilis niyang itinaas ang kamay niya papunta sa maitim na anino sa sahig. Biglang sumiklab ang kulay gintong apoy mula sa palad niya. Napaatras ako sa gulat. Tumama ang apoy sa maitim na anino, dahilan para makarinig kami ng nakakabiling sigaw mula sa labas ng kubo. Parang hayop na nasasaktan. Kasunod noon ay biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang hangin. Nawala rin ang mga bulsong. Tahimik na tahimik. Hingal na napaluhod si Elyon pagkatapos gamitin ang kapangyarihan niya. Agad akong lumapit sa kanya kahit naninginig pa rin ako sa takot. "Ayos ka lang?" tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Nakayuko lang siya habang mabigat ang paghinga. Natuntunan nila ako. Mahinang sabi. Napatingin ako sa pintuan. Babalik pa ba sila? Dahan-dahan siyang tingala sa akin at doon ko nakita ang matinding lungkot sa mga mata niya. Hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nakukuha. Natahimik ako. Hindi ko maintindihan kung bakit pero habang tumatagal, pakiramdam ko'y lalo akong hinihila papusok sa misteryong bumabalot sa kanya. At mas nakakatakot doon, pakiramdam ko'y hindi naligtas ang buhay ko simulang pinatuloy ko siya sa bahay ko. Kinabukasan, pilit kong ipinagpatuloy ang normal kong gawain kahit halos hindi ako nakatulog. Habang nagdidilig ako ng mga halaman sa likod niyang kubo, may napansin akong kakaiba. Unti-unting nalalanta ang mga tanim ko. Ang mga halamang laging sariwa noon ay nangingitim ang mga dahon na tila sinusunog mula sa loob. Napaatras ako habang nakatitig doon. Naalala ko ang sinabi ni Elyon kagabi tungkol sa sumpa. At lalo akong kinabahan nang mapansin kong habang palapit siya sa mga halaman, mas mabilis yung namamatay. Hindi ko agad sinabi kay Elyon ang napansin ko sa mga halaman. Tahimik ko lang iyong pinagmasdan habang unti-unting nangingitim ang mga dahon ng mga halamang itinanim pa ni Lola noon. Kahit ang mga bulaklak na karaniwang namumukadkad tuwing umaga ay tila natuyot sa loob lang ng ilang oras. Habang nakatayo ako roon, napansin kong nakatingin din si Elyon sa mga halaman. Parang may lungkot agad na dumaan sa mukha niya. "Ako ang dahilan yan," mahina niyang sabi. Napalingon ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya agad nalaman ng iniisip ko pero tila sanay na siya sa ganoong bagay. "Ano bang sumpa meron ka?" tanong ko. Tahimik siyang naglakad palapit sa isa sa mga nalalantang halaman at marahang hinawakan ng tuyong dahon nito. "Kapag nawawalan ako ng kontrol," mahina niyang sabi, "unti-unting naaapektuhan ng lahat ng buhay na nasa paligid ko." Napakagat ako sa labi. "Pero hindi ka naman mukhang masamang nilalang." Mahina siyang natawa pero halatang walang saya iyon. "Hindi lahat ng sumpa para sa masasamang nilalang lang ibinibigay." Natahimik ako sa sinabi niya.
Habang tumatagal, lalo kong nakikitang tila hindi talaga niya ginusto ang nangyayari sa kanya. Madalas siyang tahimik at tila laging may iniisip. Kapag sumasapit ang gabi, lalo siyang nagiging balisa na parang may kinatatakutang mangyari. Kinahapunan, napagdesisyonan kong pumunta muna sa baryo para bumili ng bigas at ilang kailangan sa bahay. Noong una ay ayaw akong payagan ni Elyon. Hindi naman pwedeng hindi tayo kumain, sagot ko. Parang gusto pa niyang magsalita pero tumigil din siya kalaunan. Mag-iingat ka. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang bigat sa tono ng boses niya. Pagdating ko sa baryo, agad kong napansin na tila kakaiba ang tingin ng ilang tao sa akin. Lalo na nang nadaanan ko ang grupo ng matatandang babae sa ilalim ng puno ng mangga. Ayan, yung apo ni Seling. Hindi ba't malapit siya sa kagubatan? May nakitang ilaw sa bahay nila kagabi. Hindi ko na lang pinansin ang mga iyon at dumiretso na sa tindahan. Ngunit habang bumibili ako ng bigas, biglang lumapit sa akin si Aling Pasing, isa sa pinakamatandang babae sa baryo. Matagal na niyang kakilala si Lola noon. Alyana, mahina niyang tawag. Pagharap ko sa kanya, agad kong napansin ang seryosong mukha niya. May pinatuloy ka ba sa bahay mo? Namlamig agad ang likod ko. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay inilabas niya mula sa bulsa niya ang isang maliit na kahoy na anting-anting na may nakaukit na kakaibang simbolo. Mag-iingat ka, bulong niya. May masamang gumagala na yun sa kagubatan. Napalunok ako. Paano ninyo nalaman? Biglang tumingin siya sa direksyon ng kagubatan. Kagabi, may narinig kaming sigaw na hindi tao. Hindi ako nakapagsalita. Kapag may nilalang na mula sa ilalim ng balete ang nakapasok sa bahay mo, pagpapatuloy niya, hindi na basta-basta aalis ang kamalasan. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo pero natakot ako sa magiging reaksyon niya. Bago pa ako makapagsalita, biglang may sumigaw ng bata sa dulo ng baryo. May usok sa kagubatan! Agad na palingon ng mga tao. Mabilis akong kinabahan nang nakita ko ang manipis na usok na nanggagaling sa direksyon ng kubo ko. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Mabilis akong tumakbo pabalik habang malakas ang kabog ng dibdib ko. Halos mawalan ako ng hininga sa sobrang bilis ng pagtakbo ko sa maputik na daan. At habang papalapit ako sa kubo, doon ko narinig ang malalakas na kalabog at tila ungol ng mamabangis na hayop. Pagdating ko, agad akong natigilan. Wasak ang ilan sa mga paso sa labas ng bahay. May mga bakas ng maitim na putik sa dingding at tila may mga mahahabang kuko na kinalmot sa kahoy ng kubo. Ate na siya! Napaatras ako nang marinig ko ang boses na iyon sa likod ng bahay. Mabilis akong dumaan sa gilid ng kubo at doon ko nakita ang tatlong nilalang nakaitim na tila tao ngunit sobrang payat at mahahaba ang mga braso. Kulay abo ang balat nila at mapupula ang mga mata. At sa gitna nila, si Elyon. Nakahawak siya sa dibdib niya habang pilit na lumalaban sa tatlong nilalang. Lumayo kayo, sigaw niya. Biglang sumugod ang isa sa mga nilalang at sinubukang sugurin siya gamit ang matutulis nitong kuko. Ngunit bago pa ito makalapit, mabilis na hinawak ni Elyon ang ulo nito. At sa isang iglap, sumiklab ang gintong apoy mula sa kamay niya. Napaatras ako sa takot habang umisigaw ang nilalang sa sakit. Unti-unting naging abo ito hanggang sa tangayin ng hangin. Napalingon sa akin si Elyon. Alyana, tumakbo ka! Pero bago pa ako makagaraw, biglang lumitaw ang isa pang nilalang sa likod ko. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang matalim nitong kuko sa balikat ko. Mabilis akong nahila pa atras at bumagsak sa lupa. Alyana! Sigaw ni Elyon. Sa unang pagkakataon, nakita kong tuluyan siyang nawalan ng kontrol. Unti-unting tumubo muli ang malalaking sungon sa hulo niya habang nagdidilim ang paligid. Lumakas ang hangin at nagsimulang umungong ang buong kagubatan. Naging kulay ginto ang mga mata niya na tila apoy. At sa isang iglap, bigla siyang nawala sa kinatatayuan niya. Kasunod noon ay sunod-sunod na sigaw ng mga nilalang sa paligid. Mabilis ang mga galaw niya, halos hindi ko na makita. Isa-isa niyang pinabagsakang umaatake sa amin gamit ang kakaibang lakas na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Ngunit habang nakikita ko siyang lumalaban, lalo akong kinabahan.
Dahil sa bawat segundo na lumilipas, mas nagmumukha siyang halimaw kesa tao. Nanginginig akong napaupo sa lupa habang pinapanood si Elio na walang awang nilalabanan ang mga nilalang na umatake sa amin. Hindi ko na siya halos makilala sa anyo niyang iyon. Ang dami niyang tahimik at malungkot na mukha ay napalitan ng mabagsik na tingin habang kumikislap ang gintong kulay ng kanyang mga mata sa gitna ng dilim. Mabilis siyang gumalaw. Sa bawat pag-indak niya, tila umiihip ang malakas na hangin sa paligid. Ang mga tuyong dahon at alikabok ay umiikot sa paanan niya habang sunod-sunod na bumabagsak ang mga nilalang na umatake sa amin. Pero habang tumatagal, lalo akong kinakabahan. Hindi dahil sa mga nilalang na iyon, kundi dahil kay Elion mismo. May kakaiba sa aura niya. Habang lumalakas siya, parang may unti-unting nawawala sa pagkatao niya. Mas lumalaki ang mga sungay niya at mas nagiging madilim ang paligid. Biglang may isa pang nilalang ang sumugod sa akin mula sa likod. Napasinghap ako sa takot, ngunit bago pa ako maabot ng mahahabang kuko nito, mabilis na sumulpot si Elion sa harapan ko. Sa isang iglap, hinawakan niya ang leeg ng nilalang at doon ko nakita ang bagay na lalong nagpatakot sa akin. Unti-unti niyang sinusunog ang nilalang gamit lamang ang kamay niya habang malamig ang ekspresyon ng mukha niya. Walang awa, walang pag-aalinlangan. Parang hindi na siya ang lalaking sugatan na pinatuloy ko sa bahay ilang gabi pa lang ang nakakalipas. Nang tuluyang maging abo ang nilalang, saka lang siya napahinto. Mabigat ang paghinga niya habang nakatalikod sa akin. Elion, mahina kong tawag. Dahan-dahan siyang lumingon at doon ako lalong natakot dahil kahit nakatingin siya sa akin, pakiramdam ko ay hindi na niya ako kilala. Parang may ibang nilalang na nakatingin mula sa likod ng mga mata niya. Napaatras ako ng bahagya at tila doon lang siya natauhan. Unti-unting bumalik ang lungkot sa mukha niya habang dahan-dahang nawala ang gintong liwanag sa kanyang mga mata. "Aliana," paos niyang sabi. Bigla siyang napaluhod sa lupa at napahawak sa ulo niya na parang nahihirapan. Mabilis akong lumapit sa kanya kahit nanginginig pa rin ako. "Nasasaktan ka ba?" tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Nakayuko lang siya habang mahigpit ang pagkakahawak sa dibdib niya. "Hindi na ligtas dito," mahina niyang sabi. "Natagpuan na nila ako." Napatingin ako sa paligid. Wasak ang ilang bahagi ng kubo ko. May mga sunog na marka sa damuhan at nagkalat ng abo ng mga nilalang na umatake sa amin. Tahimik ang buong kagubatan, pero pakiramdam ko ay may mga matang nagmamasid pa rin mula sa dilim. Ano ba talaga sila? Mga bantay mula sa kaharian ng mga engkanto. Inuutusan silang hanapin ako. "Bakit?" Matagal siyang natahimik bago sumagot. "Kasi isa akong kasalanan na dapat nang mawala." Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, pero halatang ayaw pa niyang magkwento. Tinulungan ko siyang makapasok muli sa kubo kahit halos kalahati nito ay wasak na. Habang nililinis ko ang sugat sa balikat ko, tahimik lang siyang nakaupo sa gilid ng higaan. Maya-maya nagsasalita rin siya. Hindi ako dapat napunta sa mundo ng tao. Napatingin ako sa kanya. "Kung ganun, bakit nandito ka?" Napakipikit sandali bago sumagot. "Kasi may gustong gumamit sa sumpa ko." Nanahimik ako habang nakikinig. Sa mundo namin, may isang pintuang matagal nang nakasara. Kapag nabuksan iyon, pwedeng makapasok ang mga nilalang sa mundo ng tao. "Anong klaseng mga nilalang?" Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. "Mas masahal pa sa nakita mo kanina." Parang lalo akong nilamig sa sinabi niya. Ang sumpang nasa akin ang susi para mabuksan iyon. Mahina niyang idagdag. Natahimik ako. Unti-unti ko nang naiintindihan kung bakit siya hinahabol ng mga nilalang na iyon. At kaya kanila gustong hulihin? Tumanggo siya. Kapag tuluyang nawalan ako ng kontrol, magigising ang kapangyarihan na nasa loob ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat maramdaman. Takot? Awa? O lungkot? Dahil habang tumatagal, lalo kong nakikitang hindi masama si Elion. Isa lang siyang nilalang na matagal nang tumatakbo mula sa sarili niyang kapalaran.
Kinagabihan habang inaayos ko ang natitirang gamit sa kubo, napansin kong tahimik lang siyang nakatingin sa labas. Parang may malalim siyang iniisip. Hindi ka ba natatakot sa akin? Napahinto ako. Nung una, oo, sobrang takot. Pero habang nakikita ko ang sakit at lungkot sa kanya, unti-unting nagbabago iyon. Hindi ko alam, totoong sagot. Pero kung masama kang nilalang, hinayaan mo na sana akong mamatay kanina. Tahimik niyang napasingit at sa unang pagkakataon simula nang makilala ko siya, parang may init akong nakita sa mga mata niya. Ngulit mabilis ding nawala iyon nang biglang umugong ang paligid. Lumakas ang hangin sa labas at nagsimulang gumalaw ang mga puno kahit wala namang bagyo. Biglang tumayo si Elyon. Dumating na sila. Napalunok ako. Ano? Hindi na siya sumagot. Halipsay mabilis niyang hinawakan ang kamay ko. Nalaki ang mga mata ko nang biglang lumiwanag ang lupa sa ilalim namin. May mga gintong simbolong unti-unting lumitaw sa paligid ng kubo habang umiihip ang malamig na hangin. Anong ginagawa mo? Kailangan na nating umalis. Sandali, saan tayo pupunta? Tumingin siya sa akin at doon ko muling nakita ang kakaibang liwanag sa mga mata niya. At kasunod niyon, biglang nagliwanag ang buong paligid. At sa isang kisap mata, pakiramdam ko ay nahulog ako sa napakalalim na kadiliman. Pakiramdam ko ay umiikot ang buong paligid habang nilalamon kami ng nakakasilaw na liwanag. Mahigpit ang hawak ni Elyon sa kamay ko, ngunit kahit ganun, para pa rin akong nahuhulog sa napakalalim na balon. Hindi ko maramdaman ng lupa o hangin. Tanging malamig na enerhiya lang ang bumabalot sa buong katawan ko. Napapikit ako sa takot at nang muli kong idilat ang mga mata ko, halos mawalan ako ng hininga sa nakita ko. Wala na kami sa kubo, nakatayo kami sa gitna ng isang malawak na kagubatang hindi ko pa kailanman nakita sa buong buhay ko. Ngunit kakaiba ito sa ordinaryong gubat. Ang mga puno ay sobrang lalaki at tila kumikislap ang mga dahon sa kulay gintong liwanag. May mga halamang umiilaw sa paligid at manipis na hamog na gumagapang sa lupa. Sa malayo, may naririnig akong tila mahinang awitan. Parang may mga boses na sabay-sabay na bumubulong sa hangin. Napaatras ako at mas napahawak kay Elyon. Saan tayo naroon? Mahina kong tanong. Tahimik siyang tumiin sa paligid bago sumagot. Sa kaharian ng mga engkanto. Nang laki ang mga mata ko, akala ko noon ang mundo ng mga engkanto ay puro dilim at nakakatakot na nilalang lang. Pero ang nasa harapan ko ngayon ay parang ibang mundo, maganda, tahimik. Ngunit sa ilalim ng kagandahang iyon, ramdam kong may kung anong mabigat at mapanganib na nakatago. Napatingin ako kay Elyon at napansin kong tila mas komportable siya rito. Kahit papano, nabawasan ng pagod sa mukha niya. Hindi tayo pwedeng magtagal sa lugar na ito, sabi niya habang dahan-dahang naglalakad. Sumunod ako habang pilit inuunawa ang lahat. Habang naglalakad kami, napansin kong may mga matang nakatingin sa amin mula sa likod ng mga puno. Hindi ko sila lubos makita pero ramdam kong hindi sila ordinaryong nilalang. May ilan na matangkad at mapuputi ang balat. May ilan namang may mahahabang buhok na tila gumagalaw kahit walang hangin. Lalo akong napalapit kay Elyon. Pinagmamasdan nila tayo. Bulong ko. Dahil tao ka, sagot niya. Bihirang makapasok dito ang mortal. Hindi ko alam kung matatakot ba o mamamangha. Maya-maya, narating namin ang isang malinaw na ilog na kumikislap sa ilalim ng kulay lilang buwan sa langit. Doon lang ako napatingin ng mabuti sa kalangitan. 2 buwan ang naroon. At doon ko tuluyang naisip na wala na talaga ako sa mundo ng tao. Napahinto si Elyon sa tabi ng ilog. Magpapahinga muna tayo rito. Tahimik akong umupo sa malaking bato habang pinagmamasdan ang paligid. Habang tumatagal, lalo kong nararamdaman ang kakaibang enerhiya ng lugar na iyon. Parang buhay ang buong kagubatan. Ngunit habang tahimik kaming nagpapahinga, may tanong na matagal nang umiikot sa isip ko. Elyon, napatingin siya sa akin. Bakit ka ba talaga isinumpa? Tahimik siyang sandali. Akala ko hindi na siya sasagot pero maya-maya ay umupo siya sa tapat ko habang nakatingin sa ilog. Dati, mahinang umpisa. Isa akong bantay ng silangang pintuan. Anong pintuan? Ang daan sa mundo ng tao. Napakunot noo ako habang nakikinig. Maraming nilalang dito ang gustong makapasok sa mundo ninyo noon pa man. Pero may kasunduan ng 2 mundo. Hanggat sarado ang pintuan, walang maaaring makialam sa mga tao. Tahimik lang ako habang pinakikinggan siya. Isang gabi, may ipinadala silang utos sa akin. Patayin ang mga mortal na nakakita sa daan. Nanlamig ako sa narinig. Ginawa mo ba yun? Mabilis siyang umili.
Darling, hindi ko kaya. Sa unang pagkakataon, nakita kong parang nasasaktan siya habang inaalala ang nakaraan niya. May batang babae noon na naligaw sa kagubatan. Takot na takot siya. Humihingi lang siya ng tulong. Natahimik ako. At dahil pinili kong iligtas siya imbis na patayin, itinuring nila akong taksil. At doon, nagsimula ang sumpa. Napatingin ako sa mga kamay niya. Bigla kong naalala ang anyo niya tuwing hating gabi. Ang mga sungay. Ang mga matang tila hindi tao. Ginawa nila akong kalahating halimaw. Dagdag niya. Kapag sumasapit ang hating gabi, unti-unting nawawala ang kontrol ko. Tahimik akong nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Dahil sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na dahilan ng lahat. Hindi siya isinumpa dahil masama siya, kundi dahil pinili niyang maging mabuti. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa paligid namin. Kasunod noon ay may mahinang yabag kaming narinig mula sa likod. Mabilis na tumayo si Elyon habang agad akong pinroteksyonan sa likod niya. Unti-unting lumitaw mula sa dilim ang isang babae. Matangkad siya at sobrang puti ang balat. Mahaba ang buhok niyang halos sumayad sa lupa habang nakasuot na itim na kasuotan na tila gawa sa usok. Ngunit ang pinakamatakot na kanyang mga mata, kulay piltang ang mga iyon at tila walang emosyon. Elyon, malamig niyang tawag. Naramdaman kong nanigas ang katawan ng katabi ko. Kilala mo siya? Mahina kong tanong. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, ay lalo siyang nanigas ang mukha habang nakatitig sa babae. At isinama mo pa talaga ang isang mortal dito. Dagdag ng babae habang dahan-dahang nilalapitan kami. May kakaibang takot akong naramdaman habang nakatingin sa kanya. Parang hindi siya ordinaryong engkanto. Huminto siya ilang hakbang mula sa amin bagong malamig na nungiti. Alam ba ng mortal na ito habang nakatitig sa akin na kapag mas lalo kang nahuhulog sa kanya, mas mabilis kang mamamatay? Nanatili akong nakatitig sa babaeng nasa harapan namin habang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi niya. Kapag mas lalo kang nahulog sa kanya, mas mabilis kang mamamatay. Hindi ko agad maintindihan ang ibig niyang sabihin pero naramdaman kong tila lalong bumigat ang hangin sa paligid namin. Napansin kong mahigpit na nakakuyom ang kamaon ni Elyon habang nakatayo sa harap ko na parang handang protektahan ako anumang oras. Hindi mo dapat siya dinala rito, malamig na sabi ng babae. Wala kang karapatang diktahan ako, Serafin, sagot ni Elyon. Ngayon ko lang narinig ang pangalan niya. Tahimik na ngumiti si Serafin ngunit walang init ang ekspresyon niya. Habang nakatingin siya kay Elyon, pakiramdam ko ay may malalim silang nakaraan na hindi ko pa nauunawaan. Matigas pa rin ang ulo mo, sabi niya, kahit alam mong unti-unti ka nang nauubos. Napatingin ako kay Elyon. Ano bang ibig niyang sabihin? Tanong ko. Hindi agad siya sumagot. Sa halip ay umiwas siya ng tingin na tila may itinatago. Muling nagsalita si Serafin bago pa siya makaimik. Hindi ba niya sinabi sa iyo? Malamig niyang tanong habang nakatingin sa akin. Sa bawat araw na mas pinipili niyang manatili malapit sa isang mortal, mas lumalakas ang sumpa sa kanya. Nanlamig ako. Unti-unti kong naalala ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Ang mabilis na paglaki ng sungay niya, ang pagkawala niya sa kontrol tuwing gabi, ang mga halamang namamatay sa paligid. Tama na. Madaing sabi ni Elyon, ngunit hindi siya pinansin ni Serafin. Kapag dumating ang pulang hating gabi, tuluyan na siyang magiging halimaw. Napatingin ako kay Elyon at doon ko nakita ang bagay na mas lalong nagpatunay na totoo ang sinasabi ni Serafin. Takot. Hindi niya iyon itinatanggi. Tahimik na yumuko si Elyon habang mabigat ang paghinga niya. Hindi ko planong manatili siya rito ng matagal. Mahina niyang sabi. Hindi ko maipaliwanag pero may kakaibang sakit akong naramdaman sa dibdib ko nang marinig iyon. Parang gusto niya akong ilayo sa kanya kahit siya rin mismo ay nahihirapan. Tumingin muli sa akin si Serafin. Bumalik ka na sa mundo ninyo habang may oras ka pa. Kapag nagsimula ang pulang hating gabi, hindi mo na makikilala ang nilalang na nasa harapan mo. Pagkatapos noon, bigla na lang siyang naglahang na parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan kaming dalawa ni Elyon sa tabi ng ilog. Tahimik, mabigat. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Maya-maya, dahan-dahang umupo si Elyon sa malaking bato habang nakatitig sa tubig. Pasensya ka na, mahina niyang sabi. Lumapit ako sa kanya.
Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi siya agad sumagot. Dahil ayokong matakot ka. Napabuntong hininga ko. Natatakot naman talaga ako. Mahina siyang napangiti pero halatang nasasaktan. Alam ko. Tahimik ulit kaming dalawa. Habang pinagmamasdan ko siya, lalo kong naiisip na kahit gaano siya kaiba sa tao, ramdam kong hindi siya masamang nilalang. Ngunit habang tumatagal, lalo ring lumalakas ang pakiramdam kong may malaking trahedyang naghihintay sa amin. Biglang napahawak si Elyon sa dibdib niya. Napakunot noo ako. Elyon? Hindi siya agad sumagot. Napakikip siya habang tila nahihirapang huminga. Maya-maya, may manipis na guhit ng itim na ugat ang unti-unting gumapang mula sa leeg niya pataas sa piskin niya. Bigla akong kinabahan. Anong nangyayari sa iyo? Mas lumalapit na ang pulang hating gabi. Mahina niyang sabi. Gaano katagal bago mangyari iyon? Dahan-dahang tumingin siya sa akin. 3 gabi. Parang bumagsak ang dibdib ko sa sinabi niya. 3 gabi na lang. Napayuko ako habang pilit inuunawaan ng lahat. May paraan pa ba para matanggal ang sumpa mo? Tahimik na ngumiti siya pero malungkot. Matagal ko nang hinanap iyon. Pero may paraan ba? Matagal bago siya sumagot. May isa. Mabilis akong napatingin sa kanya. Ano? Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang umuugong ang paligid. Lumakas ang hangin at nagsimulang magliwanag ang mga puno sa paligid namin. Kasunod noon ay mga malalakas na yabag na kinaming narinig mula sa kagubatan. Agad tumayo si Elyon habang nakaharang sa harap ko. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang 3 nilalang na nakasuot ng pilak na baluti. Matatangkad sila at may mahahabang buhok na tila gawa sa usok. Nguhit ang pinakamakakakilabot ay ang mga mata nilang walang emosyon. Sa ngalan ng Reyna, sumuko ka na, Elyon. Malamig na sabi ng isa. Hindi ako babalik. Wala ka ng pagpipilihan. Unti-unting lumiwanag ang mga kamay ng mga bantay habang lumilitaw ang mga simbolong kulay pilak sa hangin. Napaatras ako sa takot. Elyon, mahina akong tinawag. Tumakbo ka kapag sinabi ko. Bulong niya nang hindi inaalis ang tingin sa mga bantay. Hindi kita iiwan. Bigla siyang napalingon sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang matinding emosyon sa mga mata niya. Alyana, mahina niyang sabi. Iyan mismo ang kinakatakutan ko. Bago pa ako makapagsalita, mabilis na sumugod ang mga bantay. At kasabay noon, muling sinimulang tumubo ang mga sungay ni Elyon habang linalamon ng gintong liwanag ang buong paligid. Kasabay ng paglaki ng mga sungay ni Elyon ay ang biglang pag-uga ng buong kagubatan. Ang dating tahimik na paligid ay napuno ng malalakas na ugong habang umiihip ang mabagsik na hangin sa pagitan ng malalaking puno. Ang ilog na kanina'y payapa ay nagsimulang kumulo na parang may malakas na enerhiyang gumagalaw sa ilalim nito. Napaatras ako habang pinapanood ang unti-unting pagbabago ni Elyon. Muli na namang naging gintong apoy ang kulay ng mga mata niya. Ngunit sa pagpakataong iyon, mas mabangis ang itsura niya kaysa dati. Ang itim na ugat sa leeg niya ay mabilis na gumapang hanggang sa gilid ng mukha niya habang lumalakas ang kakaibang enerhiyang nakapalibot sa kanya. Dakpin siya! Sigaw ng isa sa mga bantay. Kasabay noon ay mabilis silang sumugod. Ngunit bago pa sila makalapit, malakas na sumabog ang gintong enerhiya mula sa katawan ni Elyon dahilan para mapatalsik ang 3 bantay. Napasinghap ako habang napahawak sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay hindi ko nakilala ang nilalang na nasa harapan ko. Mabilis na tumayo ang mga bantay at muling inatake si Elyon gamit ang mahahabang sibat na gawa sa liwanag. Mulit tila nawawala na sa sarili si Elyon dahil sa bawat galaw niya, mas nagiging marahas ang paligid. Nagkabasag ang mga puno, nagliyab ang ilang damuhan, at ang dating maliwanag na langit ay unti-unting kinain ng mapulang ulap. Biglang may narinig kaming nakakabinging tunog mula sa itaas. Pagtingala ko, nakita kong unti-unting nagiging kulay pula ang isa sa 2 buwan sa langit. Nanlaki ang mga mata ng mga bantay. Pulang hating gabi, bulong ng isa. At doon ko naalala ang sinabi ni Serafin. Kapag dumating ang pulang hating gabi, tuluyan ng magiging halimaw si Elyon. Elyon! Sigaw ko. Ngunit hindi siya lumingon.
Patuloy siyang nakikipaglaban habang tila nawawala na ang natitirang kontrol niya sa sarili. May isa sa mga bantay ang mabilis na sumugod mula sa likod niya at itinarak ang sibat sa balikat niya. Umalingaw-ngaw ang malakas niyang sigaw sa buong kagubatan. At kasabay noon ay tuluyan nang nagbago ang anyo niya. Mas lalong humaba ang mga sungay niya habang tila nagbidilim ang balat sa paligid ng mga mata niya. Ang hangin ay umiikot na parang bagyo habang unti-unting nababasag ang lupa sa ilalim ng mga paa niya. Napaatras ako habang naninginig. Hindi na siya mukhang engkanto. Parang isa na siyang nilalang na kayang wasakin ng buong mundo. Mabilis niyang hinawakan ang leeg ng bantay na nanaksak sa kanya at walang hirap itong inihagis sa malayo. Bumangga iyon sa malaking puno dahilan para mabiyak ito sa gitna. "Tumigil ka na!" sigaw ng isa pang bantay. Ngulit tila hindi na sila naririnig ni Elyon. Unti-unti nang nilalamo ng sumpa ang pagkatao niya. Biglang may malakas na pagsabog ng enerhiya mula sa katawan niya dahilan para matumba ako sa lupa. Naramdaman kong umiinit ang paligid habang nagsisimulang magliyabang mga puno sa paligid namin. "Elyon!" mahinang tawag ko habang pilit tumatayo. Ngulit nang tumingin siya sa akin, halos mawala ang hininga ko. Wala na ang bating lungkot at init sa mga mata niya. Puro galit na lang, puro sakit at matinding dilim. Bigla siyang nagsimulang lumakad palapit sa akin. Mabagal, mabigat at bawat hakbang niya ay nagpapayanig sa lupa. Nanginginig akong napaatras habang mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Takot na takot ako. Ngulit habang nakatingin ako sa kanya, may kung anong parte ng puso ko ang nagsasabing hindi pa tuluyang nawawala si Elyon. Nangasa loob pa rin ng halimaw na iyon ang lalaking nagligtas sa akin. Huminto siya ilang hakbang mula sa akin. Mabigat ang paghinga niya habang nakatitig sa akin ang mga mata niyang tila apoy. Unti-unti niyang iniangat ang kamay niya. At sa unang pagkakataon, natakot akong baka ako na mismo ang saktan niya. Ngunit bago pa mangyari iyon, biglang pumasok sa isip ko ang mga sinabi niya noon. Na hindi niya kayang manakit ng mortal, na pinili niyang iligtas ang isang batang tao kapalit noon ang sumpa niya. At doon ko naisip na baka may natitira pa ring bahagi niya na lumalaban. Kaya halos nanginginig ako sa takot, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. "Alyana, huwag!" sigaw ng isa sa mga bantay. Pero hindi ako nakinig. Patuloy akong lumapit kay Elyon hanggang sa halos magkalapit na kami. Ramdam ko ang matinding init na nanggagaling sa katawan niya. Ang hangin sa paligid namin ay parang nasusunog. Ngulit pinilit kong tingnan siya direkto sa mga mata niya. "Elyon!" mahinang sabi ko. Biglang humigpit ang kamay niya habang tila lumalaban sa loob ng sarili niya. "Lumaya," paros niyang sabi. Ngunit umiling ako. "Hindi kita iiwan." Biglang umugong ang paligid ng mas malakas habang tila lalo siyang nahihirapan. Unti-unti nang gumagapang ang itim na ugat sa buong leeg niya habang naninginig ang katawan niya sa pagpipigil. "Atakihin niyo na siya!" sigaw ng isa pang bantay. Ngunit bago pa sila makalapit, mabilis akong humarang sa harap ni Elyon. "Tumigil kayo!" sigaw ko. Nagulat ang mga bantay. Maging si Elyon ay tila natigilan. Nanginginig akong humarap sa kanya habang umiiyak. "Hindi ikaw ang halimaw na sinasabi nila. Naririnig mo ba ako? Hindi ikaw yun." Tahimik siyang nakatitig sa akin. At sa gitna ng mabagsik na enerhiyang bumabalot sa kanya, may nakita akong bahagyang pagbabago sa mga mata niya. Parang may munting bahagi ng dating Elyon na pilit bumabalik. Ngunit kasabay noon ay may malakas na bitak kaming narinig mula sa ilalim ng lupa. Biglang nagliwanag ang malayong bahagi ng kagubatan habang tila may napakalaking pintuang unti-unting bumubukas sa kailaliman ng mundo ng mga engkanto. Nayanig ang buo kagubatan matapos marinig ang napakalakas na bitak mula sa ilalim ng lupa. Habang nakatayo ako sa harap ni Elyon, unti-unti kong nakita ang kakaibang liwanag na nanggagaling sa malayong bahagi ng kaharian ng mga engkanto. Ang lupa ay tila nahahati habang may makapal na usok na umaakyat mula sa kailaliman. At sa gitna ng lahat ng iyon, narinig ko ang napakalalim na ungol. Hindi iyon tunog ng tao. Hindi rin iyon tunog ng ordinaryong nilalang. Parang may matagal nang nakakulong na bagay na pilit kumakawala mula sa kadiliman. Nanlaki ang mga mata ng mga bantay habang napapaatras.
Bumabukas na ang pintuan. Bulong ng isa. Naramdaman kong mas lalong nanginig ang katawan ni Elyon sa likod ko. Paglingon ko sa kanya, nakita kong tila nahihirapan siyang kontrolin ang sarili niya habang patuloy na lumalakas ang gintong enerhiyang bumabalot sa katawan niya. Elyon! Mahina akong tawag. Unti-unti siyang napaluhod sa lupa habang mahigpit na nakahawak sa ulo niya. Alyana! Paus niyang sabi, umalis ka na rito. Umiling ako kahit naiiyak na. Hinding-hindi kita iiwan. Bigla siyang napatingin sa akin at sa unang pagkakataon matapos siyang mawalan ng kontrol, nakita kong bumalik ang dating lungkot sa mga mata niya. Ngunit may kasama na iyong matinding sakit. Kapag tuluyang nabuksan ang pintuan, hirap niyang sabi, mamamatay ang maraming tao. Napatingin ako sa malayong liwanag habang patuloy na umuugong ang buong paligid. Unti-unti kong naiintindihan ng lahat. Hindi lang pala buhay ni Elyon ang nakataya rito, pati ang mundo ng tao. Biglang lumapit ang isa sa mga bantay habang hawak ang sibat nito. Kailangan na nating tapusin siya bago pa tuluyang magising ang kapangyarihan. Malamig nitong sabi. Biglang lumapit ang isa sa mga bantay. Isa lamang siyang halimaw. Hindi siya halimaw, sigaw ko habang naiyak. Pinili niyang iligtas ang tao kaysa sundin kayo. Biglang natahimik ang paligid, maging ang mga bantay ay tila natigilan sa sinabi ko. Sa likod ko, narinig kong mabigat na napahina si Elyon. Alyana, mahina niyang tawag. Bigla akong lumingon sa kanya. Unti-unti nang nawawala ang gintong apoy sa mga mata niya, ngunit kapalit niyon ay tila mabilis na nauubos ang lakas niya. Ang mga itim na ugat sa leeg niya ay kumakalat na hanggang dibdib. May paraan pa ba? Umiiyak kong tanong. Sabihin mo sa akin. Tahimik siyang ngumiti. At iyon ang unang pagkakataon na nakita kong parang handa na siyang sumuko. May isa pang paraan para maisara ang pintuan. Mahina niyang sabi. Ano iyon? Ngulit hindi siya agad sumagot. Sa halip ay tumingin siya sa mapulang buwan sa langit. Kapag isinuko ko ang kapangyarihang nasa loob ko, magsasara ang pintuan. Bigla akong nanlamig. Pero dahan-dahan niyang tumingin sa akin. Hindi na ako makakabalik sa mundo mo. Parang may mabigat na bagay na dumagan sa dibdib ko. Hindi ko agad matanggap ang sinabi niya. Kapatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, mawawala rin pala siya. Umiling ako habang naiiyak. May iba pang paraan. Ngulit mahina siyang ngumiti. Matagal ko nang hinanap iyon, Alyana. Muli na namang umugong ang buong paligid habang lalo pang bumubukas ang napakalaking bitak sa malayo. Mula roon, may nagsisimula ng gumapang na maiitim na aniw. Napaatras ang mga bantay. Kailangan na nating magsimula, sabi ng isa. Dahan-dahang tumayo si Elyon kahit hirap na hirap siya. Bigla akong lumapit at hinawakan ng kamay niya. Huwag mo akong iiwan. Napatitig siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita kong tuluyang nawala ang takot sa mukha niya. Puro lambing na lang, puro lungkot. Mula noong gabing pinatuloy mo ako sa bahay mo, unang beses kong naramdaman ulit na hindi ako halimaw. Lalong tumulo ang luha ko. Hindi kita kayang mawala. Maraan niyang hinawak ang pisngik ko. Mainit ang palad niya, ngunit nanginginig. Dapat kitang iniwasan, bulong niya. Pero habang tumatagal, mas lalo kitang minahal. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig kong iyon. Sa gitna ng kaguluhan at panganib, iyon pa ang sandaling pinili niyang sabihin ang totoong nararamdaman niya. Napapikit ako habang naiiyak. At bago pa ako makapagsalita, dahan-dahan niyang iyakap sa akin. Mahigpit. Parang ayaw na niya akong pakawalan. Kapag nagsara na ang pintuan, bulong niya sa tenga ko, bumalik ka na sa mundo mo. Umiling ako habang nakakapit sa kanya. Ngunit dahan-dahan niyang inilayo ako. Pagkatapos noon, may ilinabas siyang maliit na bagay mula sa loob ng suot niyang damit. Isang makintang na bato na kulay ginto at tila may liwanag sa loob. Inilagay niya iyon sa palad ko.
Kapag hindi tuluyang naputol ang ugnayan natin, mahahanap mo ulit ako. Naiiyak akong napatingin sa bato. At bago pa siya akong mapigilan, dahan-dahan siyang lumakad palayo habang patungo sa malaking liwanag sa gitna ng kagubatan. "Elyon!" Sigaw ko. Huminto siya sandali ngulit hindi lumingon. Kasabay noon ay muling lumakas ang hangin habang nagsisimulang magliwanag ang buong katawan niya. At doon ko naramdaman ang matinding takot dahil pakiramdam ko, iyon na ang huling beses na makikita ko siya. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo habang pinapanood si Elyon na papalayo sa akin. Pakiramdam ko ay unti-unting nawawala ang lakas ng katawan ko habang nakikita kong naglalakad siya papunta sa napakalaking liwanag sa gitna ng kagubatan. Ang hanging umiikot sa paligid niya ay tila humihila sa lahat ng bagay papunta sa nagbubukas na pintuan. Sa bawat hakbang niya, mas lalong lumalakas ang ugong mula sa kailaliman. Mula sa malaking bitak sa lupa, patuloy na gumagapang ang may itim na nilalang na tila gawa sa usok at anino. May mga matang kulay pula ang unti-unting lumilitaw mula sa dilim habang naririnig ko ang nakakakilabot nilang mga ungol. Napaatras ang mga bantay ng kaharian. Kahit sila ay tila natatakot sa mga nilalang na gustong kumawala mula sa pintuan. "Elyon!" Muli kong sigaw habang umiiyak. Ngulit hindi pa rin siya lumilingon. Patuloy lang siya sa paglalakad habang ang gintong liwanag mula sa katawan niya ay lalong lumalakas. Biglang may malakas na pagsabog ng enerhiya mula sa paligid niya dahilan para mapaluhod ako sa lupa. Pakiramdam ko ay parang mababasag ang buong mundo sa lakas ng kapangyarihang kumakalat sa paligid. Kasabay noon ay nagsimulang magliwanag ang mga simbolo sa lupa. Unti-unting umakyat ang gintong enerhiya mula sa katawan ni Elyon papunta sa langit habang nagsisimulang magsara ang malaking bitak sa gitna ng kagubatan. Nagsimula ring maglaho ang mga maiitim na nilalang habang sumisigaw sa galit. "Hindi!" Sigaw ng isa sa kanila mula sa kailaliman. Ngunit lalo pang lumakas ang kapangyarihang inilalabas ni Elyon. Napansin kong unti-unting nawawala ang mga sungay niya habang tinatanggay ng gintong liwanag ang itim na ugat sa katawan niya. Parang nililinis ng kapangyarihang iyon ang sumpang matagal niyang pasan. "Elyon!" Mahinang kong bulong habang umiiyak. Biglang napatingala siya sa mapulang buwan sa langit. At sa unang pagkakataon simula nang nakilala ko siya, nakita kong payapa ang mukha niya. Wala nang sakit, wala nang galit. Parang tuluyan na niyang tinanggap ang kapalaran niya. Kasunod noon ay may napakalakas na liwanag na bumalot sa buong kagubatan. Napapikit ako habang tinatakpan ng mukha ko dahil sa sobrang liwanag. At nang muli kong idilat ang mga mata ko, tahimik na ang paligid. Wala na ang malaking bitak sa lupa. Wala na rin ang mapulang buwan. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang kagubatan ng mga engkanto. Ngunit si Elyon, wala na rin. Nanigas ako habang nakatingin sa lugar kung saan ko siya huling nakita. Walang bakas, walang anino. Parang hindi siya nag-exist. Naramdaman kong bumuhos ang luha ko habang unti-unti akong napaluhod sa lupa. Hindi ko alam kung gaano katagal akong umiiyak doon. Pakiramdam ko ay may malaking bahagi ng sarili ko ang nawala kasabay niya. Maya-maya may mahina akong narinig na yabag sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko si Seraphine na tahimik na nakatayo habang pinagmamasdan ako. Isinara niya ang pintuan. Malamig niyang sabi. Hindi ako sumagot. Nakatingin lang ako sa kawalan. "Bakit ganun na lang siya kahalaga sa'yo?" Tanong niya. Dahan-dahan akong tumingala sa kanya. Dahil kahit itinuring siyang halimaw ng lahat, mahinang kong sagot, pinili pa rin niyang maging mabuting nilalang. Tahimik siya sandali. At sa unang pagkakataon, tila bahagyang lumambot ang ekspresyon niya. Hindi ko akalang may mortal na makakaunawa sa kanya. Muli akong napaiyak habang mahigpit na hawak ang makining na batong iniwan ni Elyon. "Nasa na siya?" Nanginginig akong tanong. Hindi agad siya sumagot. Buhay pa siya.
Mahinang niyang sabi. Kalaunan, mulit malayo na sa mundong maaabot mo. Parang lalo akong nasaktan sa sinabi niya. Pagkatapos noon, muli niyang binuksan ang daan pabalik sa mundo ng tao. At nang muli akong magmulat ng mata, nasa harap na ulit ako ng wasak kong kubo. Tahimik ang paligid. Parang walang nangyari. Ngulit ako mismo alam kong hindi na magiging pareho ang buhay ko matapos makilala si Elyon. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti kong inayos ang kubo at ipinagpatuloy ang simpleng pamumuhay. Ngunit gabi-gabi, hindi ko maiwasang tumingin sa kagubatan habang hawak ang makining na batong iniwan niya. May mga pagkakataong naiisip kong baka panaginip lang ang lahat. Pero sa tuwing sisikat ang buwan at mararamdaman ko ang kakaibang init mula sa bato, alam kong totoo siya. At kahit wala na siya sa tabi ko, pakiramdam ko ay may bahagi niya ang naiwan sa puso ko. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, muli akong nagising dahil sa kakaibang liwanag sa loob ng kubo. Mabilis akong napabangon. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita kong muling kumikislap ang gintong bato sa tabi ko. At habang pinagmamasdan ko yon, unti-unting lumiwanag ang sahig ng kubo. Lumabas muli ang mga gintong simbolo na dati kong nakita nung gabing dinala niya ako sa kaharian ng mga engkanto. Biglang lumakas ang hangin sa paligid habang bumukas ang liwanag sa harapan ko. At mula roon, dahan-dahang lumabas ang isang pamilyar na lalaki. Napatakip ako sa bibig ko habang unti-unting bumibilis ang tibok ng puso ko. Elyon! Umiiyak kong bulong. Tahimik siyang nakatayo habang nakatingin sa akin. Ngulit iba na siya ngayon. Wala na ang mga sungay. Wala na rin ang dalim na enerhiyang bumabalot siya noon. At sa unang pagkakataon, mukhang malaya na siya. Mahinang siyang napangiti habang dahan-dahan lumalapit sa akin. Natagpuan mo pa rin ako, bulong niya. Tuluyan na akong napaiyak habang mabilis niyang akong yinakap. Mahigpit, parang natatakot akong mawala siyang muli. At habang yakap niya ako sa gitna ng tahimik na gabi, doon ko naramdaman na, sa wakas, natapos na rin ang sumpang minsang bumalot sa aming dalawa.